O siya, umpisahan natin kay Auntie Claire ang ating paboritong laruan. Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the resignation of Secretary Babe Singson from ICI? Napag-alaman naman din po na dahil sa kanyang Napagalaman din po. concern sa kalusugan, Kakarindi, ay no? nagpasabi na po siya na Kalusugan, hindi po totoo yan. sa kanyang pagbibitiw at dahil nga po magaling po ang si Secretary Babe Singson, pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babe Singson. Gusto nilang pagtakpan yung totoong rason para mapabango yung pangalan nila. Kumbaga umalis dahil sa health reason. Pero ang totoo niyan, hindi naman. Buti sana kung hindi magsasalta itong mga kagaya nila. Like for example, halimbawa natin itong si Zaldico, 'di ba? Pinoprotektahan pa nila nung una. Tinatanong natin, bakit hindi mapakansela yung kanyang passport? Kailan ba mapapauwi? Lagi silang alibay ng alibay. Abay, nung nagsalita na yung mama, biglang may warrant of arrest na. I think, ma'am, one of his concerns ay yung funding for the ICI. Kasi ang na-mention niya, yung 41 million pesos na supposedly funds for ICI, sa dyaryo lang siya, pero hindi talaga nakarating sa kanila. Was there a lack of government support sa ICI? Ano po ang nangyari sa funding na ito? Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. What? Ang As early as September nandyan na. Pero bakit nagre-reklamo si Babe Singson? Ang totoong rason ay hindi dahil sa health reason. Ito po ang totoong rason yan. Parang pangako na napako na budol. Parang yung yung Peking Marcos, si Francis Leo Marcos. Ang galing mambudol noon. Ang galing mangako. Kukuha ng tauhan niya, hindi naman niya susweldohan. Ganun ang ginawa nila dito sa ICI. Pag nagtayo sila ng commission kuno, hindi naman nila binibigyan ng pondo. Sabi nila, ito may 4 million. September, October, November. Abay, magdi-December na. Wala pa rin sarili nilang bulsa. Anong sabi ni Babe Singson? Anong hinaing mo? Sige, basa. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Commissioner ng ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosit. Cheryl, ano ba mga hinaing ni Commissioner Singson? Yan, hinaing. Jiggy, nakausap ko kanina sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH si ICI Commissioner Rogelio Singson. Idinitalya niya, Jiggy, yung mga frustration niya sa ICI. Una na riyan, ang kawalan umano ng sapat na ngipin o kapangyarihan ng komisyon. Delayed din daw ang may hinaing pala, hindi pala health reason. Budget nito, 41 million pesos ang pondong inaprubahan ng DBM para sa ICI galing nga sa contingency fund ng Office of the President. Pero ayon kay Singson, nasa dyaryo pa lang daw yan at wala pa silang natatanggap. Dahil nga bagong ahensya, Jiggy, ang daming dapat pa kasing ayusin, from creating new bank accounts, signatories, so nasa proseso pa ang lahat hanggang ngayon. Kulang daw sila sa staff, kanya-kanyang bit-bit ng computer at ultimong ngang printer nila, wala sila, inilapit pa raw niya ito sa Pati private ba naman pag printer, wala? sector. Oh my Narito ang God. bahagi ng panayam ko kay Commissioner Singson. Commissioner, kaliwat kanan po ang tanong at espekulasyon tungkol nga po sa inyong biglaang pagbibitiw. In our last conversation, nabanggit nyo na may ilang frustrations kayo sa pinagdadaanan. Dumating na po ba nga kayo sa puntong sagad na ito? Ang frustration ko, Sheryl, is not just for myself, but for the whole ICI. For example, we still don't have a staffing pattern so that we can bring people on board and pay them compensation. How can we work with a few computers? Ay. Oo nga.
Jiki, idagdag ko rin, natanong Grabe. Alam mo yung tipong parang nagtayo ka ng isang business tapos kumuha ka ng mga trabahador mo tapos kulang-kulang yung kagamitan nila. Tapos gusto mo magkaroon sila ng magandang performance o kulang-kulang ng computer. O kaya ang ginawa niya is, sige, bakapan nyo muna, kaya mo na, gamitin nyo muna yung mga computers nyo. Ako, bahala later on. Naalala ko tuloy yung mangusin na mambubudol na yan, no? Estilo nila. Sabagay, sasabihin ko sana ganyan na mga Marcos, pero peking Marcos kasi yun eh. ko nga kung bakit nga ba ang tagal ng release ng budget. Ang sagot ni Singson, abay hindi rin niya maintindihan. Pero Anong matagal? September pa. Fake news kayo, September. Sabi ni Auntie Claire, nung September pa. Baka pa nyo muna. Later on na lang yung bayad. Parang may naalala na naman ako dito naniniwala siya kung gugustuhin ay kaya naman daw ito mapabilis. And sa 41 million pesos Okay. I-cut muna natin yan kasi may naalala ako dyan na alam nyo yung balita doon sa sa ABS-CBN at saka TV5 Ito po kasi yan na medyo tingnan natin ng konting explanation ni Ted Filon dito. Ada na sa porsyento. Ang tanong lang mga kapatid, ang tanong, nakakubra ho ba yung content provider po ng black time? Pero iba ito ibang black time po ito. Hindi ito yung regular lamang o pangkaraniwang black time na ikaw may-ari ng airtime, okay, babayaran ko yung paggamit sa airtime mo ng fixed amount, kukunin ko yan araw-araw, isang oras, may babayaran ako sa iyo buwan-buwan, fixed. Hindi po ito ganon na usapan. Ito po ay black time arrangement para po sa ilang mga oras sa prime time ng daily at weekend. Pero ang usapan po naman po natin dito mga kapatid ay sharing sa kikitain ng programa sa oras na iyon. Ibig sabihin, ang kikitain po dito ay manggagaling sa mga advertisement po ng palabas. At sila po ay may kasunduan kung magkano ang share ng content provider at magkano po naman ang share noong po nagbibigay ng content provider at share nagyan. Alam po ng bawat panig yan ang mga obligasyon na iyan. Ang tanong, nakakubra ho ba yung content provider? Bibigay ba ang ABS-CBN ng kanilang financial obligation hango sa contractual nilang kasunduan dito sa TV5? Alam po ng ABS-CBN yan kung sila po ba'y nakapagbigay hindi. o nakapagbigay na po ng kaukulang share. Okay, ganito kasi yan yung magmula nung natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN noong 2020. Ngayon, ang ginawa kasi nung Marcos administration ang ginawa ng ABS-CBN, nakipag-partner sila sa TV5 para magamit nila kasi wala ng prangkisa, hindi nila magamit yung free TV kumbaga yung mga TV natin sa bahay na free TV, walang cable, di ba? Makakapanood ka pa rin. So ibig sabihin, ang ABS-CBN gustong makigamit ng free TV ng TV5. Siyempre may prangkisa ang TV5, di ba? On a basis na parang black time siya pero hindi yung normal na black time. Black time siya pero ang kita hati sila. Maybe 60-40 or ganun. Bahala na sila doon. O anong sharing. So ganun yung style nila. Pero babayaran pa rin ng ABS-CBN or babayaran ng ABS-CBN yung TV5 using their free TV. Ang nangyari, ang ABS-CBN simula noong 2023, 2024, 2025, hindi sila nagbabayad. Kaya tama, kaya siningit ko to kasi this just confirmed na tama yung hatol ni PRRD sa ABS-CBN na ang dami-dami nilang mga employees hindi nila sinasahuran ng tama at hindi rin sila nagbabayad ng kanilang buwis at kung ano-ano pa, marami silang mga arrears, kumbaga, mga overdue, kumbaga, hindi sila nagbabayad. So eto na nga, maraming galit na ABS-CBN kay PRRD noong araw na yon, noong time na yon. Pero ngayon, eto, tignan niyo, station versus station. Kasi ang hindi nagbabayad dito
yung ABS-CBN. Of course, hindi natin masisisi yung TV5 na okay sa kanila makipag-partner kasi syempre mas marami, mas hype or mas sikat ang ABS-CBN kaysa sa TV5. So, gusto ring makipag-partner, hoping na makakuha ng mga content, ng mga yung kasikatan ba ng ABS-CBN. So, on a sharing revenue. Kaya lamang ho, talagang nasa dugo na ata ng ABS-CBN ang hindi magbayad. So, kaya ko to siningit kasi almost parehas dito sa gobyernong Marcos Jr. na ito. Kasi, ikaw ba naman magtatayo ka ng ICI, no? Magtatayo ka ng ICI tapos, bahala na sila. Ilang buwan na. Hello, hindi naman ganung kadali kumuha ng, paano, eto na nga ang implication niya, no? Paano sila nag-come up sa kanilang investigation? Paano natin masasabi na lehitimo ang kanilang investigation kung kulang nga sila sa staff? Yung staffing nila, sabi ni Babe Singson, kulang kami ng staffing. Unang-una, kulang ng staffing. Bakit? Wala kaming pang sahod sa kanila. So, how legit yung kanilang investigation na ipinasa nila sa Office of the Ombudsman? Adi parang bara-bara. Ito, inamin mismo ni Babe Singson ha. Wala silang sapat na staff. Ngayon, questionable yung kanilang investigation. Baka naman bara-bara pala yan. Baka naman pala kung ano yung sinubmit lang sa kanila, okay na sa kanila. Kasi kulang nga sila ng staffing eh. Sa dinami-dami ng nakalagay dyan sa database ng sumbong sa Pangulo, hindi nila lahat mapupuntahan yan. In fact, pinipili lang nila yung pupuntahan nila kasi kulang pala sila ng staff. So that just shows na in-scam, binudol. Diba? Sabi nga ni Mayor Magalong, may utang pa sila sa kanya kasi binakapan niya. 30,000K ata yung 30,000K. Doble yun ah. 30,000 yung nagastos niya, yung backup niya dito. Budget na hanggang ngayon ay nasa dyaryo pa. Dyaryo. Simpson's exact words, that's how we are valued, 41 million pesos. Jiggy, tinanong ko rin si Singson kung naiparet 41 million na nga lang, hindi pa ibinibigay. 3 months na hoy. niya ba sa Malacanang ang mga hinaing niya? Ang sagot niya, kailangan daw magpasa ng batas para nga ma-institutionalize ang ICI. Narito naman ang kanyang pahayag sa kanyang press conference kaninang umaga. Tumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari? Parang Amerika yan na. Isusuong tayo sa gera. Pagagalitin tayo sa China. Pero sa ating ekonomiyang yan, bahala na kayo dyan. Ohoy! Ganyan yung estilo nila eh. Isusuong ka sa gera. Pero pag nasa gitna na ng gera, iiwanan ka na lang yan. Russia-Ukraine war. Diba? Anong ginawa nila? Iniwanan nila. Sa'yo, di nakatiwangwang ka. Oo. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Oo. Gusto mong wag paalisin ang isang tao. We don't have that. Grabe, ano? I mean, you could imagine ninyo nagsusumbong siya sa taong bayan ng kanyang hinaing in front of the logo of Independent Commission for Infrastructure. Nasa likod niya, nasa opisina pa siya. Ewan ko kung sinong gumastos ng opisina na yan, kaninong kwarto yan, no? Nandyan pa siya sa ICI office. Nagpapalabas ng kanyang hinaing. We have to go to court for a whole departure order. Ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Alam mo kasi Babe Singson, if you can picture this out, no? Ang ginagawa nila sa inyo, ginagamit lang kayo for a certain span of time. Pagkatapos nila kayong magamit, then that's it, finish na. Wala na kayo. Wala kayong security kanyo, 'di ba? Kasi hindi siya
na constitutionalized na pwede kayong habulin later on. Pero wala silang balak diyan. Wala silang balak na bigyan kayo ng ganong power at ganong mga perimeters, wala silang balak. Bakit? Pansamantala lang kayo. Kaya kayo inilagay diyan sa ICI or kaya binuo yung ICI. Magsisilbi kayo as safeguard na hanggang saan lang ang inyong dapat na imbestigahan. Ibig sabihin yan, kung walang ICI at ombudsman ang mag-iimbestiga, mahuhuli yung pinaka-mastermind. Bakit? May power yan eh. May power na magsubpoena, may power na mag-issue ng elbow o may powers na mag-contempt at kung ano-ano pa pwede yan kasi nasa constitution na yan, mandato nila yan. Ngayon, pag sinigaw ng taong bayan, ito may ebidensya, bakit hindi nyo hulihin yung mastermind? Kailangan, by mandate, kailangan gawin ng ombudsman yan kasi yun yung batas eh. Pero kayo, hindi nyo magawa kasi wala kayong power. Hindi nyo mapatawag yung dapat yung patawagin. At kung sinabi ng inyong resource person na, hindi, gusto namin ng executive session, wala kayong magagawa. Yun ang gusto nila eh. Kasi wala kayong power. So, ibig sabihin, limited talaga kung hanggang saan ang inyong investigation. The mere fact na kulang kayo sa tao, kulang kayo sa resources, kung paano nyo malaman kung sino-sino ba talaga. Kumbaga, ang nangyayari, ang pinagbabasehan ninyo lamang ay yung mga statement ng mga pinipiling witness yun lamang hanggang doon lang. Kasi when it comes to investigation, kulang nga kayo sa tao. Paano kayo maging lehitimo when it comes to investigative reports or ano man dyan? Kasi kulang kayo sa tao. So kung ano lang yung isinalang sa inyo, yun ang tatanggapin ninyo at yun ang isasubmit nyo sa ombudsman. That's it. Finish. Sisisihin pa kami doon. Pinapasubo lang kayo. At Cheryl, base sa panayam mo at pahayag ni Commissioner Singson ay napakalaki ng problemang kinakaharap nila kung paano talaga aandar ng tama yung ICI. Pero nung unang binanggit niyang dahilan na ay kalusugan yung dahilan niya sa pagre-resign, na ipaliwanag ba niya ito? Wala, hindi kasi totoo yun. 3 buwan pa lang sa ICI si Singson pero kwento niya sa akin, he's been in and out sa medical check-ups. This is the first time daw sa buhay niya that he's taking all these maintenance medications para sa high blood, high uric acid, lahat daw high. Naglabasan daw ang kanyang mga sakit simula nga nang maging bahagi siya ng komisyon. At apektado rin daw kasi ang privacy ng kanyang pamilya. Pero nilinaw naman ni Singson na wala siyang natatanggap na banta sa kanyang buhay. Jiggy. At Cheryl, may impormasyon na ba kung sinong papalit kay Commissioner Singson at may rekomendasyon ba siya? Jiggy, hindi pa raw alam ni Singson na ang papalit sa kanya. He has no recommendations. Ayaw na daw niyang idamay ang kung sino man yung babanggatin niya or masasabi niyang o mai-endorse niyang pangalan na maranasan kung ano yung nararanasan o pinagdadaanan nila ngayon sa komisyon. Pero kung siya raw ang tatanungin, sana raw ay accountant o abogado ang italaga sa kanyang pwesto. Mananatili si Singson bilang commissioner hanggang December 15, Jiggy. Pahabol ko ang tanong sa kanya, ano ang pakiramdam? Hanggang December 15 na lang siya. Quite relieved and that's his family is very thankful dito nga sa kanyang desisyon na pagre-resign. Jiggy. Yan po ulat ni News. Okay, so balikan natin si Ante. Tangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC. Paano naging delay? At yung modified disbursement. Ibig sabihin, kailangan mag-uumpisa na silang magtrabaho pero wala silang puhunan, wala silang magagasto, ganon. Ibig sabihin, kukuha ka ng trabahador mo tapos sasabihin mo sa trabahador mo, kayo na muna bahala sa mga sa mga materials kayo na muna at saka na natin babayaran. System. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Ma'am, ang kagabi... Biglang yung pondo nasa kanila na.
September pa yan. Nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yon. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this, and how will this affect the operation and integrity of ICI? Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo. Kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. So, kinonfirm niya na hindi nagsisinungaling si Magalong. Totoo na palabas si Magalong ng kanyang sariling pera at ngayon daw ay babayaran nila. Ngayong nag-iingay sila, nasabi nila walang pondo, saka biglang sabihin ng palasyo na, meron ng pondo. Nung September pa yan, kaya lang delayed. Ha? Ibig mong sabihin, nagtatrabaho na yung ICI since September, wala silang pondo na inilabas pa, kulang sila sa tao. How relevant, how legit ang kanilang investigation kung kulang sila sa pera? So dyan pa lang makikita natin na medyo questionable na ngayon yung mga recommendation for filing of case doon sa ombudsman ng ICI. Medyo na to, pero kung makapagyabang itong si Marcos Jr., tataasan daw niya yung sahod ng AFP at PNP. Ano yung paliwanag ng Malacanang sa dahilan ng pagtataas ng benepisyo ng military at uniform personnel? Ayon sa palasyo, ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas ang base pay at subsistence allowance ng military at uniform personnel o MUP ay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang ginagawang pagbisita ng Pangulo sa mga kampo at ang pagtataas ng benepisyo ng MUP ay walang kaugnayan sa ingay ng politika o anumang issue. Tulad na lamang sa money destabilization kung saan may ilan na nananawagan ng pagkalas ng suporta ng AFP sa Pangulo. Talaga? Yan ba talagang dahilan? Kasi kung walang hindi ito politika o anuman, hindi ito pagsisip-sip sa mga kasundaluhan, bakit yung mga manggagawa? Tignan naman ninyo, umaapila sila. Dapat pantay. Nanawagan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasa na ang panukalang 200 pisong halaga ng aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, walang dapat double standard sa wage hike. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang detalye nitong sinasabing walang dapat na double standard sa aumento sa sahod? Ella, wala dapat double standard. Yan nga yung mensahe ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ipag-utos ng Pangulo na itaas yung base pay ng military at uniform personnel. Kaya ang panawagan ng kongresista kay PBBM i-certify na as urgent at ipasa yung panukalang 200 pisong halaga ng aumento sa arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Anya, kung kayang taasan ang sweldo ng mga unipormadong kawani ng gobyerno, kaya ring taasan ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Kung kinikilala ang serbisyo at sakripisyo ng mga nasa unipormadong hanay, hindi naman dapat kalimutan yung mahigit 5 milyong minimum wage earners na sobra sa paghahanap buhay pero maliit ang sahod. Giit pa nito, kailangan ding kilalanin at suklian ang mga manggagawang patuloy na nagsasakripisyo habang nagseserbisyo sa kani-kanilang opisina at mga pagawaan. Sa gitna ito ng nararanasan nila at ng kanilang pamilyang kagutuman, kahirapan at kawalang kinabukasan. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pisong aumento sa arawang sahod. Ella, pumasa na itong panukalang ito. O, diba?
Hindi nila kayang, talagang pakitang gilas pasipsip ito Pag-utos. si Marcos Jr., no? Tataasan daw yung AFP, PNP, pero yung mga manggagawa, no, hindi niya kayang umentuhan or taasan. Hindi na tayo magtataka kung bakit hanggang ngayon hindi nga nabayaran or walang budget, ang ating yung ICI na yan. Kasi nakita naman ninyo, ay nako, panay kakurakutan na bang pinaggagawa ni Marcos Jr. Nung magsasalita, may pa-report pa siyang nalalaman na ito po, makukulong na, ganito ganyan. Kaya ginawa ko ang ICI na ito para protektahan ako. Nakita ninyo hindi lang siya. Pati yung ombudsman, pati yung DILG, lahat sila nagsasabi na maraming magpapasko sa kulungan. Iisa yung linyada nila. Ibig sabihin, yun talaga yung goal nila. Magpapakitang gilas na may makukulong, pero yung mga makukulong, questionable kung yun ba talaga dapat ang makulong. Kasi nga, hanggang doon lang Yung iba nga doon, di ko na kilala, hindi natin kilala. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos. Kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At inang yan. Yung anak mo, tinaguriang New Pork Barrel King. Magsasalita billion nga sa anak mo. Tapos kung magsasalita 100 million yun. Wala pa sa kalingkingan niyang Diskaya na yan. Yung mga saan yung Garjola, yung mga yan. Saan sila bunuan? Ito kasi yung estilo nitong taong to, no? Ayan, yung bang pag napangalanan na yung kanyang mga tauhan, ang ginagawa niya mag-resign kayo, tapos tatahimik na. Wala na. Hindi na mahahabol kasi nag-resign na Na ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Giorgio Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son.
2023 lang na ma-incorporate ang GSJ, pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. 2022 nang i-appoint ni Pangulong... Bakit hindi yan yung paimbestigahan nila? Bakit sila panay Davao ng Davao? Marcos si Ang dami dyan sa Ilocos Norte, no? Bakit pinag-iinitan yung Davao? Ganito kasi ano, ang ginagawa nila, pag may maganda sa Davao, pupunta sila doon, i-claim nila. Pag meron silang hindi magandang nakita na pangit, ang gagawin nila, sisiraan nila, kakasuhan nila. Yun yung iimbestigahan nila. So yung mga maganda, kukunin nila. Yung pangit, gagamitin nila against them. Diba? Ganun yung style nila. Kasi kung tutuusin, grabe, ang daming dyan na-expose dyan sa may Ilocos Norte pa nga lang. Bakit hanggang ngayon wala pang nakakasuhan na nandoon yung mga local officials doon? Di sa pwesto. Kasi kung kakasuhan nyo si Diskaya, di ba siya yung contractor dyan? O makakapaproyekto ba siya dyan kung walang go signal ang local officials dyan? Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente, kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinap noon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just waiting if there would be any complaint that would be filed. Waiting. Bakit hindi na kayo mag-file? Waiting pa daw. Basta tropa nila, waiting. Based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz sa flood control scandal ni resigned Congressman Ang bilis ninyong kasuhan si Zaldico, tapos yung Jojo Cadiz na yan. Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Bagman? Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga naging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Walang iya talaga, Kaya yan tuloy, ito. Mga nagsasalita din itong mga though binabanatan nila yung mga Duterte, pero ito rin sa kabilang dako, ito rin yung nila yung take nila with regard to the ICI and corruption. Medyo parehas naman tayo dun Kaya lang kasi ang ayaw ko sa mga ito, bakit sila hitting two birds in one stone. Pwede ba mamili muna kayo kung ano bang talagang gusto nyo? Kung gusto nyo yung mga Duterte, kung gusto yung Marcos, you're hitting two birds in one stone. Kaya pati kayo nalilito na rin. Hindi nyo alam kasi kung pababagsakin ninyo ang isang Duterte, ang Marcos, ang susunod Duterte. Kung pababagsakin ninyo ang Duterte, mananatili pa rin ang corruption dyan. Kasi siya pa rin yung presidente. So, nalilito na kayo kung ano ba talaga. But, other than that, ito pa rin naman ang nila, ang sentimento nila is the same with us, no? Like, ito. Ako, agree ako na talagang gustong kontrolin ni Junior yung storyline dito sa flood control na ito. Kumbaga hanggang dito lang kayo. ICI is hanggang dito lang. So, mga indikasyon ito, mismo, nagsabi siya, si Pangulong Marcos mismo, nagsabi siya, ako ang nagsimula, siya rin daw ang tatapos. Tapos, ngayon, ito nga, ang ombudsman mismo nagsasabi, konting panahon na lang, mag-wind up na ito. So, mga indikasyon ito na gustong kontrolin ni Pangulong Marcos Jr. ang storyline o ang narrative kaugnay dito sa flood control corruption scandal. At sa kanyang storyline, siya ang bida. Wala siyang kinalaman sa issue at merong mga tutukuying
specific lang kung sino lang yung sakripisyo nila. Ay pakukulong. No, may mga hint na kung sino to, 'di ba? Dahil may dalawang senador na sasampahan daw ng kaso, the usual suspects, no? Unfortunately, para kay Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon ay labas sa kontrol niya ang mga lumalabas na ebidensya at mga bagong developments, including yung mga bagong aligasyon ni Zaldico, ni Yusek Bernardo, na pilit ng pinagtatakpan ngayon at tinatatahimik. No? So naniniwala kayo kay Zaldico? Kasi actually, yung mga sinasabi nilang magpapasko daw sila sa kulungan, yung mga yan, ang pinagbasihan naman ng ICI dyan, ay yung mga testamento ni Gutesa, testamento ni Zaldico, ni Yusek Bernardo. Hindi naman siya yung talagang merong thoroughly na investigation ang ginawa ng ICI. As aminado yung palasyo na hindi pa, ngayon lang nila inilagay yung 41 million na budget. So kung walang budget, kulang yung tao, how can you have an intensive investigation dyan sa flood control mess na yan? Ang basehan lang nila is yung yung sworn statement nila o yung statement ng mga tao. Yung corroboration ng mga sinasabi nila. Yun lang naman. But yung matibay na ebidensya, wala naman talaga. Pero very fast, very swift sila sa sinasabi nila na magpapasko na merong makukulong. Aba, ang bilis Asan yung investigation nila? Asan yung mga ebidensya ninyo? Parang gano'n. Kumbaga, they're just doing that na by hook or by crook, by all means, kailangan may makulong dahil kailangan nating may maipakita sa mga tao. Pero, yan yung pagkakamali nila. Kasi kahit may mapakulong sila, karamihan dyan ay sacrificial lang. Kung hindi man sacrificial, they are the smaller fish. Hindi naman sila yung big fish. So, kulang pa rin ang kulang pa rin sa tao yung trabaho nila. Kumbaga, pakitang tao, pakitang gilas, hindi totoo para lang may masabi na, kita nyo, may nakapakulong kami. Nung umabot na sa Malacanang, ang mga aligasyon at tumuro na mismo kay Pangulong Marcos Jr., biglang natigil na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ayaw nang ipaharap. Wala na nga yung Blue Ribbon Committee, Akala ko magre-resume na. Baka mauna pang mamatay ang Blue Ribbon Committee is now dead. Doon sa ICI is now dead. Si Yusek Bernardo. Tapos sabi ko nga, ang modus ngayon, kung napangalanan ka, cabinet member ka, mag-resign ka, tas tahimik ka na lang. Ayaw, sinasabi natin cabinet member, napangalanan, mag-resign ka. Nakita ninyo, nag-resign. Or kumbaga, hindi, literally, either mag-resign ka ng voluntarily or tatanggalin ka namin. So, ganun yung doon, yung arrangement. Resign, tanggalin, manahimik ka na. Kung magsasalita ka pa, may kalalagyan ka. Parang gano'n. Kasi kaya nakita natin ngayon. Yang si Bunuan, yang si Pangandaman, maraming alam yung mga yan. Yung si Cabral, maraming alam yung mga yan. Ang tanong natin ngayon, bakit hindi nagsasalita yung mga yan? Di ba? Doon mo makukuha, magigets na kung magsasalita yung mga yan, may kalalagyan yung mga yan. Kaya hindi sila nagsasalita So may arrangement dyan. Kaya si Jojo Cadiz na yan, bagman pero hindi magsasalita yan kahit maraming alam. Yung nagsalita na si Zaldico, anong ginawa nila? Automatic warrant of arrest. Automatic canceled ang passport. Pursue sa mga ito kahit nandyan lang naman sila. No? Sa kabila ng kagustuhan ng presidente na kontrolin ang narrative at mag-alay lang ng ilan para sabihin nilang
na kumpleto at mawawakasan ang corruption issue na ito, hindi po magiging credible sa taong bayan dahil alam nila na merong mas mataas na mastermind dito. At ngayon tumuturo na nga sa Malacanang at sa Pangulo mismo. Ayun na. Siyempre may dagdag pa dyan dito si Erice. Tingnan natin. Kasi sabi ni Erice, yung ICI na raw ngayon ay nasa ICU na. Delikado ang lagay. Naku po. Sa Viber, kasi sinabi niya sa akin noon na kinakailangan talaga. Kinakamusta niya yung aming ICAIC bill na nila Representative De Lima, kung ano na nangyayari kung may papasa sa Kongreso. Nung mga panahon na yun, sabi ko positive naman dito. Sabi niya kung kinakailangan ng kumbinsihin nila si Presidente para i-certify itong bill na ito as urgent, gagawin nila. So ang ginawa naman namin, i-rush namin yan. Nagkaroon kami ng marathon hearings sa Committee on Government Reorganization na ipasa namin sa committee level 2 weeks ago. So inaasahan namin na gagalaw ito dahil pinangako naman ni Speaker Bolgidi na we will finish the ICAIC bill before the Christmas break. So, ang problema na-stall. Hindi namin alam kung bakit. Sabi nasa Committee on Appropriations. So, in-update ko dyan si Sec Babes na we're still waiting for the Committee on Appropriations. Nabanggit ko sa kanya yung aking doubt na baka ang mangyari maging washing machine lang yung ICI, di ba? May washing machine na. Tagalinis. Sabi niya, I feel the same way na why would I risk myself and my family over the problems of Malacanang. Sabi niya, trying to find out who stole from government. So I just would like to be back with my normal life and privacy. So, nag-text din ako sa kanya, wala pa talaga yung ICI bill. So, sabi ko nga, baka nga washing machine na ang kalabasan nyo dyan. Sabi niya, hindi lang washing machine. Nagiging punching bag pa kami. Without proper support. Yun yung exact word, without proper support. Yun yung nakalagay. So, yun yung huling pag-uusap namin. So, I was supposed to rise on a question of personal and collective privilege yesterday. Pero sinabi sa akin ni Deputy Majority Leader Defensor na kung pwede sa Tuesday na lang. Sa bagay, pumayag na rin ako kasi yung aking subject, ito nga, pero yung privilege speech ko, yung aking speech is about rushing the ICAIC bill kasi nga baka ako magkaroon na ng resignation. Pero di ko pa na-deliver, naunahan na ako ng resignation ni Sec Babes. Kasi ang nangyayari kasi, kung sino lang yung dumating, yung mga importante witnesses na nakikita ko na dapat na pinapatawag, hindi napapatawag. For example, E.S. Bersamin, Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman. So, yun yung mga yun yung may alam tungkol sa 3 years budget 2023, 2024, 2025. Yan sila yung nakakalaw kung bakit pumayag ang Malacanang na tanggalin yung 60 billion PhilHealth funds at ilagay sa flood control, yung 107 billion ng PDIC. Ano? Tapos more than 300 billion. Grabe, no? PhilHealth funds at ilagay sa flood control. Yan ang nga isa sa talagang mainit na umuugong na balita ngayon yung 60 billion sa PhilHealth na yan. Tingnan natin. Kasi isa ito sa nakakasama ng loob. Kasi
merong utos daw Supreme Court was ang Korte Suprema, no? Pinakamataas na korte na pinababalik, inuutusan ang gobyerno, ang PhilHealth na ibalik ng gobyerno ang 60 billion sa PhilHealth. Ang nakakasama dito, saan nila kukunin yung 60 billion na ibabalik nila? Kasi ang nangyari dito, yung 60 billion na yun na kinuha nila, galing po yun sa 2025 na budget. Ngayon, kung saan nila kukunin yung 60 billion, kukunin nila sa 2026 na budget. Di ba nakakasama ng loob? Tanungin natin, saan nila dinala yung 60 billion na kinuha nila na yon noong 2025? Saan nila dinala? Kasi kung tutuusin, kung yan ay ginamit nila sa taong bayan, wala sana tayo mga ganitong flood control mess na ito. Saan nila dinala? Tapos ngayon kukuha na naman sila sa budget ng 2026 tas ilagay nila sa di parang niloloko tayo, no? Na okay, 2026 siguro ewan ko kung ano kasi nung 2025 zero tayo sa zero subsidy tayo sa PhilHealth. Siguro sa 2026 pakitang gilas, meron na tayong 60 billion na subsidy sa PhilHealth. Parang niloloko lang tayo. Yun din pala yung kukunin sa 2026 na budget tapos ilalagay sa 2026 PhilHealth subsidy. Nanggagago sila, no? Unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan ito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. Pansin-pansin din kapansin-pansin din yung timing nung pagpapabalik, no. Few months ago na yan na dapat kumbaga noon pa ginawa yan nung kakatapyas nila or kakakuha nila ng 60 billion na lang. Dapat noon pa merong utos ang Korte Suprema nang maagapan naman yan kasi kapansin-pansin ngayon na papasok na tayo sa 2026 na budget, saka may utos na ganyan, iginastos na nila. Ewan ko kung saan nila ginastos yan, sa kasal, sa kabit, saan ba, sa properties nila. Saka mo ngayon sasabihin na
pinababalik mo na ngayon. Ano to, pakitang gilas ba? Ano ba to? Pang ano ba? Pagpapakitang tao lang na kasi ito, nakita na find out. Kumbaga gusto nang bumawi itong Marcos administration. After nilang gastusin, gusto nilang ipakita, ito, ibabalik namin yung 60 billion na. Siyempre, gagamitin nilang Korte Suprema. Ito kunwari, ang decision ng Korte Suprema, ginastos na, saka may decision. So, ngayon, kung pinababalik, o sige, ibabalik namin, sabi nila, we will comply, sabi ni Ralph Recto. We will comply to the utos ng Korte Suprema. Pero ang tanong, saan nila kukunin? Sa 2026 budgets. Kaninong pera yun? Pera ng taong bayan. So, ibig sabihin, parang double budol. Binudol na nga tayo noon. Bubudulin ulit tayo ngayon. Ginastos na nila yung 60 billion. Ibabalik daw nila. Kukunin ulit nila sa 2026 na budget. Ay, nako, grabe talaga. Paano yung PDIC din? 'Di ba? Ganon din, kinuhanan nila ng 117 billion. Maalala ninyo yon, PDIC? Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio says funds from PhilHealth and the Philippine Deposit Insurance Corporation were diverted to the construction of flood control projects. He says this violates the 1987 Constitution. Totoo naman yan eh. Diba sa Senate hearing, hiniring yan sila, si Ralph Recto. Umamin naman sila na nilagay nila sa hindi naman direkta na flood control, pero nilagay nila sa road to market farm ata yun. Ayan, PhilHealth yan eh. Pera ng PhilHealth at saka pera ng Philippine Deposit. A provision in the 2024 General Appropriations Act allows excess funds from government-owned or controlled corporations to be transferred to the Bureau of the Treasury. This is to fund unprogrammed appropriations, which include flood control projects. Carpio says such a provision is not included in any previous GAAs, which are the yearly national budget laws. PhilHealth and PDIC remitted 60 billion pesos and 107 billion pesos respectively of their funds in compliance with the directive. Carpio calls the provision unconstitutional, saying PhilHealth and PDIC funds are trust funds that cannot be used for any other purpose. The retired justice says the mastermind of the scheme should be tracked down and public officials behind it should be held accountable. Sino? Sinong mastermind dyan? Sagot, Erice, sagot. 107 billion ng PDIC, tapos more than 300 billion allocated for equities. May naalala pa ako. Yung pinagbentahan nila ng gold. Sa mga foreign assisted projects na resulted to the delay in the implementation of Metro Subway, PNR Elevated Rail, and many other projects. So kasi doon magsisimula bakit yung mga proyekto na matagal nang na pagplanuhan, ilalagay doon sa bigla na lang lumabas sa NEP na na insertions at amendments, which amounted to about 1.45 trillion in 3 years. So yun ang problema talaga eh. Yun ang hindi na-discuss eh. Kasi that's unprecedented. Hindi, hanggang Diskaya lang tayo. Hanggang Zaldico. It happened in any administration that ano sabi mo? It happened in any that's unprecedented. Never that it happened in any administration that the NEP tatanggalan mo ng ganyan. Marcos daw. Sa yung administrasyon lang nangyari yan. So, yan nagsimula lahat ng problema. Una-una, kung sino lang yung mga mahalagang dapat na mag-testify, hindi napapatawa. Pangalawa, walang transparency. Hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi nila. For example, Yusek Cabral, he holds all the file list ng mga proponents ng mga project. Hindi na reveal ito. Hindi pinapa-report. Hindi nga tinawag sa itong nakakatawa, no? Yung Yusek Cabral na yan, hawak niya. Napakakapal na kopya ng mga DPWH project. Hindi yan pinatawag sa ICI. Alam niyo pinatawag nila? Si Pulong.
Pinatawag na sila si Kong Pulong at saka si Sandro Marcos Cuno para magkaroon sila ng duelo kung sino ang duwag sa kanila. Alam nyo ito, explain ko lang yan kasi pinatut sa daanan naman ng palasyo na naduwag daw itong si Pulong, no, na hindi raw siya sumipot. Okay. Maalala ninyo yung labanang boxing sana ni Baste at ni Torre. Nakita ninyo, nung sinabing hinamon ng suntukan ni Baste si Torre, pumalag si Torre. Sige, nag-training pa kuno. Si Torre ang nag-set ng day at kung paano yung laban. Si Torre ang nag-set. Hindi, di ba dapat dalawa magkabilaang opponent, kupunan ang mag-set kung mag-agree sila o hindi. Alam mo, laban ng Pacquiao Mayweather, dapat mag-agree sila sa kanilang share or kung ano man dapat pag-usapan. Hindi, nag-set na ng date si Torre. At ang date na sinet niya, yun yung araw na meron nang nakaset na date si Baste na pupuntaan sa labas ng bansa. Matagal nang nakaset yun eh. So nakita niyo yung point doon, nag-set si Torre ng date kung saan wala naman si Baste. So, kahit alam niya na nasa ibang bansa si Baste nung araw, pumunta pa rin siya doon sa gym, doon sa arena at nag-aantay-antay pa sila doon. Tinimingan pa nila ng 15 o ewan kung ilang minuto. Tinime pa daw nila. Alam naman niya nasa ibang bansa. Siyempre, kasama niya si DILG Remulla. Siyempre, may file yan si Remulla kung kasi may travel clearance yan. So, alam nila kung kailan lalabas ng bansa si Baste. Ano yung sabi ni Baste? Mag-set tayo ng another date. Ayaw na ni Torre. So, ibig sabihin, na-set na, kumbaga, they have framed that particular situation para palabasin lang na duwag si Baste. The same situation dito yung ginagawa nila kay Pulong. Paano? Ganito yan. Ang ICI devised by the father ni Sandro. Yung ICI created by the father and of course hindi pala sponsor, wala pa pala yung 41 million. Kawawa yung mga staff nila dyan kasi sila yung gumagastos. So, created by the father. So, pag pupunta, syempre, sasabihin nila, sige, ito yung set na date, pupunta si Sandro. Pero, pag mag-executive session siya, payagan ninyo. Pinayagan siya, executive session. Ano na pala natin? Nagpakita lang siya sa media, sa screen, nakita lang natin pumunta, sasabihin nila, nasan na si Pulong? Alam nyo, hindi pupunta talaga si Pulong dyan kasi theatrics lang ang gagawin nila dyan. For show, PR stunt, para sabihin na naduwag. Pero hindi talaga pupunta kasi pupunta siya, parang binaba na rin niya yung kanyang level. Binaba niya yung level niya. Pangalawa, para na rin niyang in-acknowledge, okay, yung ICI. Para na rin niyang pin-promote yung ICI na legit. Na hindi naman talaga legit. That's a redundant to the Office of the Ombudsman na mandato. Hindi naman kailangan. Ibig sabihin, di ba, ganun ang ginagawa sa mga artist, di ba? Mag-hire sila ng artist para pupunta sa business nila or sa store nila or sa product nila para yung artist na yun ipopromote niya yung product ng particular na business. So aangat yung business na yun. So parang ganun ang gusto nila. Pag pupunta si Pulong dyan, para na rin niyang iniangat yung ICI na pumunta si Pulong kaya angat na yung ICI. When in fact marami nang nagsasabi, yan si Erice, ayan si Latino, sinasabi niya katayo na anong credibility meron itong ICI na ito. Wala nga silang powers to contempt. Wala silang powers to issue subpoena. Kung sinabi ng resource person na gusto ko ng executive session, sige, executive session. Ganun lang yun. Kaya wag nilang sasabihin na naduwag yung tao when in fact naka-frame na yan. Ganyan yung framing nila dyan na pupunta ka, Sandro. Alam natin hindi pupunta yan si Pulong. Alam natin hindi pupunta yan. Punta ka para meron tayong rason na sabihin na duwag yung tao. Yun ang style nila dyan.
Naka-frame na yan eh. Tabi at ito ay Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, sige nga. Tabi-tabi lamang. Hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, Hindi daw pansinin pero sinagot niya. ang sinabi po na Bocana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Speaking of that Bocana, alam nyo, alam ng taong bayan, lalo na mga taga Davao, kung sino talaga ang nagpasimuno niyan. Okay? Yan po ay pera ng China. Kung saan ikaw mismo nagsabi na, kasi ano yan, pro-China yung mga yan. Ngayon, China ang may fund dyan. So napahiya kayo. Pupunta-punta kayo para angkinin yung hindi naman sa inyo. Ang tanong ko, ano kayang specific project meron sa Ilocos, sa lugar ng presidente ngayon na masasabi natin na something like level of that bridge na yan dyan sa may Davao City. Any part of Ilocos Norte City. Sige nga, meron ba? Wala. Sabagay, hindi na rin ako magtataka kasi nung hindi pa yan presidente, inangkin nga niya yung private company na nagpagawa ng windmills dyan sa Ilocos Norte at ginamit pa niyang campaign materials niya. Pero nung siya'y tinanong, nahuli siya sa sarili niyang bibig na hindi naman talaga niya niya project. So magtataka pa ba ako na mang-aangkin na lang siya ngayon ng mga proyekto for 3 years. Wala talagang makikitang big ticket projects under his, kundi kung hindi inagaw, kung hindi inangkin, kundi yung mga naumpisaan na tapos lalagyan na niya ngayon ng Build Better More. Lalagyan niya ng logo ng Bagong Pilipinas. Grabe, no? Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Yan po ng Independent Commission for Infrastructure. Ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na investigahan po ng ICI si Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaction? Nasira ka agad yung kanyang ng palasyo po dito. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Palibhasa kasi kayo ngayon, yung amo mo, meron kasi siyang meron siyang means na paano niya hilahin yung kanyang sariling buntot. Ibig sabihin, he is in power. Kaya nga yung ICI na yan yung buntot. Hindi, yung buntot hila niya, yung ginamit niya isa dyan is yung ICI. Kasi, kung walang ICI, sabi ko nga kung walang ICI, tanggalin mo yung ICI sa picture. Ombudsman ang iimbestiga. Lahat may powers yung ombudsman. Kasuhan ang dapat kasuhan, may contempt power, mag-issue ng ILBO, mag-issue ng warrant of arrest, lahat meron. Kung hindi kasi sipot, may warrant of arrest ka, meron yan. Ang ICI, wala. So, ibig sabihin, pag wala yung ICI na kinrate, kaya matalino sa pambubudol to Wala yung ICI na kinrate, rekta na ito mandated by the Constitution to implement its power to investigate. Ito yung totoong investigation Kaya ang nangyayari, ICI was created para kung sino lang yung mapangalanan, person 1, person 2, person 3, person 4, person 5. Yun yung isasabit sa ombudsman. Yun na yun. Kasi kung ombudsman ang mag-investigate, syempre kailangan ng ebidensya niyan. Kailangan ng katakot-takot na pruweba niyan. Pero since ICI, nagtatago sila sa kanilang sariling playbook, yun lang ang ilalagay nila sa ombudsman. Diba? Napakatalino nyo balik tayo kay Rize. Pangatlo, hindi naman truly independent talaga yung ICI because it was congressman na yung nagsabi niya na ethics complaint nyo nga rin to. Isunod nyo to kay Kiko Barzaga. Creation of the president, its funding comes from the office of the president at ang pinakamahalaga,
yung mga personnel, walang control mismo yung mga commissioners. Kasi Tama. under the DOJ, NBI, hindi talaga sa kanila yun. Kaya nga pinipilit namin na may pasa yung batas. Bakit? Pagka naipasa yung batas, they will have their own staff, they will have their own budget, magkakaroon sila ng coercive contempt powers, magkakaroon sila ng immunity from suit. Kasi baka balikan sila, very powerful people yung mga pinapatawag nila, yung mga iniimbestigahan nila, baka pag natapos ito, bandang uli, prosecute naman sila, di ba? Kaya nga, yan yung, kaya kailangan, meron talaga silang immunity from suit. At yan yung nakapaloob dun sa ginagawa naming ICA-IC bill na napaka-importante nun. At even Attorney Brian Osaka testified in our committee na talagang yun ang number one nilang hinihingi, yung immunity from suit. Technical and how the DPWH operates. At siya yung may pinaka how the DPWH in terms of Sec Babes is the most knowledgeable in terms of technical and how the DPWH operates. At siya yung may pinaka magandang record sa DPWH na during his time, talagang na-reform niya yung DPWH. At hindi ako naniniwala na humingi ako ng patawad kay Sec Babes. Hindi ako naniniwala na magre-resign siya due to health or stress. Kilala ko siya. Ito na nga nangyayari ngayon, no? Like si Dizon. Sabi nga ni Erice, pinaka-credible, maganda yung kanilang trabaho in the past. Like also Lacson, credible na mga investigators yung mga yan. Kumbaga may mga magandang reputasyon yung mga yan. Kaya lamang ho, ay buti nga si Magalong, yung mga magagandang mga reputasyon, no? Pagdating dito kay Marcos administration, nasisira sila. Kaya nga kung gusto nyo, kung ayaw nyong masira ang credibility at reputasyon ninyo, huwag kayong maghimod puwet. Diyan kay Marcos Jr. Kasi ang nangyayari, no, kahit constitutionally illegal, ginagawa pa rin nila. Like for example, first time in the Philippine history, walang jurisdiction ang ICC sa atin. Tapos na yung period ng kanilang jurisdiction. Paano nangyari na nadala nila sa dahig yung mama? Diba? I mean, under Constitution, maling-mali yung ginawa nila. Pero nagawa pa rin nilang i-legalize yung illegal. Kaya itong mga tao ito like si Vince Dizon, no? Maganda yung kanyang mga performance in the past. Pero ngayon na pumapangit na ang kanilang imahe, pumapangit. Kasi alam mo yung kahit alam nila yung katotohanan, like yan lang yung Bocana Bridge na yan, alam naman nila nang initiated by the Duterte administration yan. Tango siya ng tango. Actually, siya pa yung nagdidictate nagkukorek kay Marcos Jr. Kasi sabi ni Marcos Jr., late 2023. Sabi niya, early 2023. Tapos sabi ni Dizon, late 2023. Late 2023. So, kumbaga sinisira ninyo ang inyong sarili dahil lang dito sa administrasyong ito. Tigas yan. At naniniwala ako na matindi yung kanyang sense of commitment when it comes to helping the nation. Hindi ko alam kung at nag-express siya talaga ng frustration sa akin tungkol sa mga pagkukulang ng ICI. Sa issue na ito, the hardest hit will be the Filipino people. Kasi kita naman natin 4% ng GDP. With what's happening sa government spending, malamang wala ng 300,000 na yata yung wawala ng trabaho sa construction industry, sa government construction industry.
by next year, makaramdaman pa natin lalo yan. Unless the government comes clean with this issue of corruption. Saan hindi mo? ma-resolve itong ang tatamaan nito yung pinakamahihirap nating kababayan. Kaya I'm calling for the President to certify the ICAIC bill. Hindi nila isa-certify yan. Maniwala ka sa akin. Hindi nila isa-certify. Kasi kung isa-certify, ano yan lang yan eh. Yung PACC nga tinanggal eh. Yung ICI pa kaya, mananatiling EO yan at pwedeng buwagin anytime. Pustahan pa tayo, hindi nila isa-certify yan. Kasi nga, pag sinertify nila yan, syempre magkakaroon ng, yung nga, contempt powers, magkakaroon sila ng, yung bagang, yung, anong tawag doon? Yung power na maaaring makarating sa tamang investigasyon. Yun yung ayaw nila. Hindi nila yan. Pasa namin to, kasi kahit mag-iyak kayo ng dugo. Sa pinasa namin, mabibigyan sila ng independence. Mabibigyan sila ng funding. Independence daw. Kaya mabibigyan sila ng immunity. At dinagdagan namin yung membership from 3 to 5, which will include non-government organization and from the academe. Tapos subsume yung present members, pero wala na nga si Sec Babes. Pero presidente pa rin naman mag-a-appoint, pero syempre minilagay kami ng parameters and qualifications ng mga magiging miyembro ng ICAIC. So ito yung solusyon. Yung ICAI in itself, wala nang credibility as far as my opinion is concerned. Wala talaga. Kasi ito nga, presidente ang mag-a-appoint ng mga tao dyan. Kung maalala ninyo sa appointment ng gabinete or cabinet secretaries ng Pangulo, kung yung Pangulo meron siyang i-appoint, yung appointment na yan, dadaan pa rin yan sa Commission on Appointments. Ibig sabihin, scrutinize yan ng mga senador. Okay, kung tama ba, ano bang background nito. So, i-scrutinize nila, pagbobotohan nila kung aprobahan yung appointments ng mga yan o hindi. Dito hindi. Wala nang daan-daan. So, ibig sabihin, walang independency. Kasi, mag-appoint yung Pangulo, yun na yun mismo ang tao. Hindi nadadaan sa scrutiny. Zero credibility na. Umalis na dyan si Magalong, umalis na dyan si Sec Babes. Kaya tingin ko, mahirapan silang makahanap ng kapalit ni Sec Babes na magbibigay ng credibility sa ICI. Mismo yung narrative ng Malacanang, pabago-bago. Sabi nila, nung nagsalita na si Congressman Saldico na involved ang presidente, sabi ni Senator Lacson, hindi naman involved ang presidente, ang involved lang yung cabinet. Janitor fish kasi yun, ano ka ba? Ginawa, sinabi ng press spokesperson, si Yusek Castro na nag-resign out of Delegadesa si A.S. Bersamin. Hindi totoo. Tapos nagsalita si A.S. Bersamin. Hindi ako nagre-resign, tinanggal ako. I was informed by somebody. So, budol talaga. Yung credibility mismo ng palasyo na nababago-bago yung narrative. Kaya lalong kaduda-duda ito. Ngayon, tapos hindi naman Hindi kasi yan yung titignan ng mga investors how the government is working together. Kung makikita nila na hindi naman organized, tapos iba-iba yung sinasabi ng bawat isa, hindi mo alam kung presidente ba talagang may utos o hindi. Kumbaga, kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte ng kanilang corruption. Yan ang tinitignan na number 1 ng investors. So, kung ako investor, titingnan ko how credible ba itong gobyerno na to, how peaceful ba, how harmonious ba yung kanilang trabaho. Kung hindi, might as well I'll go Thailand, I'll go Vietnam. Napatawag ng ICI yung mga pinangalanan
hindi lang ni Saldico, pinangalanan din ni Senator Lacson. Di ba? Bakit hindi pinapatawag? So, saan yung sinabi ni Lacson na 67 na congressman? May malaking duda na kasi anong ginagawa ni Lacson ngayon? Panay Davao na. Creation nga ng Malacanang. Tapos napakahina ng poder. Tapos yung kanilang mga abogado, hindi naman from the ICI itself, kundi sa DOJ. Hindi lang yan. Meron din mga sentiments, yung mga ibang talagang scandal na ito, no? Ito hindi ko to kilala, kaya lang maganda rin yung kanyang mga sinasabi na there's feud between Marcos and Duterte. Talagang we're leading to economic chaos talaga. And political development. The integrity and the work. But at the practical level, of course, it does, because whoever will replace him, there'll be a learning curve as well. He will not, or she will not be on the same page as Secretary Singson. But I think the larger picture here is public perception. I think that's very important at this stage of this already long-drawn process of seeking accountability. Secretary Singson is the member of the ICI that used to head the DPWH, and therefore has a keen eye and institutional memory on how the department works. And therefore, of all the members of the ICI, he is the expert on infrastructure, and therefore it will be it is a great loss on his supposed resignation. But while he's saying it has something to do with physical health, which is of course completely understandable, he also mentioned a list of sources of his discontent on the entire process. It has something to do with the disempowered nature of the ICI. It has something to do with the lack of cooperation of seeking information, which is what they are doing to critical actors or people involved in the process. So while he's saying health, I think the public can see through that. The idea here is that the ICI needs to be a better institution for it to be able to deliver its mandate. Well, you did mention public perception, Professor. What's the implication of this resignation? Will that add more fuel to the fire, to the discontent of the public, to the doubts that they already have with the credibility of these investigations? It certainly does not help. It certainly doesn't enhance whatever the ICI is doing. Let's remember, while they expressed the acceptance, I think they were, my inkling is that they were more pressured to have the hearings online or on public, on live. Let's remember that it took them a while. They said they have to set up technology, but this doesn't also add. Very lame reason dahil kailangan pa nilang pag-aralan ng technicalities. What? Inspire confidence to the work of the ICI. That's one. Second is the idea that anyone that they ask, they cannot really summon. But unlike other investigative bodies, anyone they ask or requested to show up and give information can go under or take exception at the public nature of the hearings or the live streaming and invoke executive session, as what we have seen from members of the House who have appeared in the ICI this week. So I think this resignation adds on to the pile of issues concerning the ICI. And one thing is for sure, what the public seem to be thinking about now is that the I in the ICI, the independence that is supposed to be important, is not really there. But do you think, Professor, that this resignation of Secretary Babe Singson as commissioner from the ICI would trigger even more resignations, would trigger instability? And at this point, what can the ICI do to restore the public's trust in them? I mean, you did mention already, they gave in to that demand for live streaming, for transparency, but at the same time, they're granting executive sessions, so we don't really get to see what's happening in these hearings.
Right. I think one grievance of Secretary Singson is that they become the institution to blame for this entire like they're the ones that are being made accountable for this accountability campaign or crusade, which is, I think, a bit unfair, because let's remember that this commission, while it's called independent, was only created by an executive order and has no binding powers in order to really get to the bottom of this. What is needed? I also think that the ICI operates on, for me, a very sinister legal system. If you notice, Secretary Singson even made the idea that came up with the idea that in countries like Singapore and Hong Kong, there's only one body that investigates everything. That even dito sa Hong Kong, ICAC, isa lang eh. That is where you file the cases. That is where they render judgment, instead of being these scattered institutions like what we have, right? We have COA, we have Ombudsman, we have Sandigan Bayan, we have the Supreme Court, and the rest. So that's one thing. The second is, I think, the idea of the ICI being blamed, as I've said, being a bit unfair, because it was only given incomplete powers. And this is why I think what should have been done, and this is the shoulda, woulda, coulda part, is Congress should have passed a binding law. If both the House and the Senate and the majorities within these two chambers of our legislature whose members are being implicated, allegedly, if the entire institution, both institutions, are really serious about investigating this, they would have thrown their weight and lend support, because there are pending bills on really establishing an independent commission that is not only independent, but more importantly, empowered and capacitated to really do the work that is necessary for this accountability campaign to succeed. And I guess that's also really the question of everyone, right, Professor? I mean, there's already that bill proposing the ICAIC, and people are also waiting for the president to certify it as urgent, and yet it's being stalled, or there's been delays in the passing of this bill. But let's go to the executive sessions that were held this week in the ICI. How should we interpret, Professor, the contrast between Sandro Marcos, the presidential son, and Pulong Duterte, or Sandro Marcos attending, facing the ICI, and Pulong Duterte not appearing before the ICI? Well, for me, that's not surprising. I mean, I would have been surprised if Representative Duterte attended the ICI. But I think what is happening right now is that this entire corruption scandal is already being used in this polarized dynastic feud between the Marcoses and the Dutertes, unfortunately. And I said unfortunately because supposed to be, there should be no political colors as far as seeking accountability against corruption is concerned. I mean, at the end, who is really going to benefit if we get rid of corruption? It's the entire Philippine society, regardless of what your political leanings are. But what we're seeing is that this corruption investigation, this corruption crusade by the government is being seen through the prism of political affiliations, loyalties, and colors. So, maalala ko tuloy yung sinabi ni Yorme nung tumatakbo siya ng 2022, Sabi niya, kailangan nating patigilin na ito. Ako ang the most credible na pipiliin ninyo dahil pag ako nanalo, mawawala yung away ng kulay, pula at ng dilaw. Ganon siya noon, no? Tama na yung ganyan kasi may division, divisiveness yan, yun. Divisive, kumbaga. Ngayon, yung away daw ng pula at ng dilaw, 36 plus years na hindi na natigil, next president, ganito ganyan. Tapos pag si Yorme daw ang maging pangulo, matitigil yan kasi wala na tayong kulay-kulay, kumbaga both sides, walang no political leanings. Ang siste, nanalo si Marcos
na pula, okay, kasama ang green. Yung dati nag-aaway yung pula at dilaw. Ngayon, pula at green. Kailan ba matigil yung mga ganito? Ba? Kumbaga, parang butterfly. Walang permanente, no, dito sa politika. Kaya ang apektado dito is yung taong bayan. So, yun lang ang ano natin dyan hanggang kailan matatapos. Pagkatapos na naman dito, maging Duterte ang president, what's next? Yun, abangan natin. Kaya naman itong administrasyon na ito, kaliwat kanan, ganito na ang nangyayaring nakikita nating krimen. Ano ho, ito, tingnan. Magandang gabi bayan. Grabe, no? Simulan natin ang balitaan sa mga pulis na tumangay umano ng 14 na milyong piso mula sa bahay. Mismong pulis nagnanakaw na ngayon. Grabe, no? Wala nang takot. Ultimo yung nagpapatupad ng batas to serve and protect, pero sila din ang nagnanakaw. Ginagamit nila ang kanilang power, authority. Nako. Casual na naglakad papasok sa bahay ng isang private contractor ang dalawang lalaking ito sa barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga noong November 25 ng gabi. Nakasuot sila ng jacket, balot ng mga mukha at may suot pang gloves. Sa may bandang garahe, tila may binunot sa bulsa ang isa sa mga lalaki. Hindi na nakuhanan ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari, pero ayon sa biktimang kontraktor, tinangay umano ng mga lalaki ang 14 na milyong piso nilang pera. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, mga pulis umano ang sangkot sa pagdanakaw. Nung pumasok sila, since ito kasing victim, may mga bisita siyang iba parang dinala sila lahat sa restroom. Nilak sila doon, then nagnakaw na sila. Hindi ito operasyon, talagang magnakaw lang talaga. Ayon sa pulisya, 4 na lalaki ang natukoy na pumasok sa bahay. Mismo mga kasamahan ng mga sangkot na pulis sa Angeles City PNP ang nagsumbong umano sa kanila. Natatanggap kami ng unsigned letter na kiniklaim nila from the men and women of the stations of Angeles City Police. Wherein sila ang nagdetalye na may mga pangalan na. Pero yung content ng letter doon na sila nagbigay na we can no longer tolerate yung ginagawa ng mga ito. 3 police non-commissioned officers mula Angeles City Police Station at 1 pulis mula Zambales Provincial Office ang nabanggit sa reklamo. Idinawit din ng isang station commander na posible nagbando umano sa grupo. Agad sinibak ang 5 pulis habang gumugulong ang investigasyon. Grabe, no? Iba na talaga ngayon. Wala nang takot. Ano ba nangyayari? Wala na ba kayong takot talaga? Ito nga, hindi lang pagnanakaw ang ginawa, ginahasa pa. Punong sinasabing nag-surrender na sir yung 6 pang hinahanap na piling officers. Okay po, madam. It was November 27. That was last Thursday. Ito yun Sinibak at sinampahan ng kaso ang 6 na tauhan ng PNP-CIDG matapos mabawasan ng mahigit 13 milyong piso ang perang ebidensya mula sa isang sinalakay na Pogo Hub. Narito ang aking pagtutok. October 2024, nang salakayin ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang umano'y iligal na Pogo Hub na ito sa Bagak, Bataan. Bukod sa mga dinakip at nakuhang ebidensyang patunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking, nasamsam din sa raid ang nasa mahigit 100 at 40 milyong pisong cash. Ang tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon, ang Noy-Hepe ng PNP-CIDG, Anti-Organized Crime. Mga Ground Commander, wala na sila talagang Details takot. po nung sinasabing nag-surrender na sir yung 6 pang hinahanap na piling officers. Okay po, madam. It was November 27. That was last Thursday. I purposely went to Police Regional Office 4A. Around 6:25 a.m., kausap ko na yung tropa. I had my talk with the men, clear message that they should not prolong their agony at surrender na sila. So, right after spending at least 2.5 hours dun sa office ng SOU 4A, after installing the new commander, isa-isa na pong nag-surrender yung mga 6 na at large. And by 5:40 p.m. of the same day, kompleto na po sila. They were all delivered at my office sa PDEG headquarters together with their family members
and assisted by their legal counsel. So basically, So habang nangyayari yung mga krimen at mga hindi magandang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa Davao naman ay nagkakaroon ng mga magandang improvements. Ngayong araw, isa na namang bagong yugto Wow, para kang nasa ibang ng bansa. public transportation ang binuksan dito Yutong China yan. sa Davao City. Oh, sige, mag-pro-China na tayo. Kaya Maganda pumunta pala eh. ako sa inauguration event ng Davao City Interim Bus Service. At syempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na i-document ang Nandyan ba si Baste? lahat para Nandyan ba sila? Kagaya ni Marcos Jr. na kailangan nandyan para magpa-PR? sa inyo. Makikita din natin ang mga bagong bus, ang ruta na bubuksan, at kung gaano kalaking tulong ito sa mga daily commuters sa lungsod. Pakaganda ng bus ng Davao City at libre ito na masasakyan ng ating Wow, mga libre! constituents. So, seryoso? Masaya kami na magagamit na natin ito. At dahil first day launch, andito rin ang mga opisyal, transport heads, at napakaraming Davaoenyos na excited makita ang bagong sistema. Parang nasa ibang bansa talaga. Reaffirms our shared commitment to providing our Davaoenyo community with a robust Iba talagang tatak Duterte, no? and modern public transport system. So tara, samahan niyo ako habang iniikot ko ang event, tinatry ang bagong bus, at alamin natin kung sulit nga ba ang bagong serbisyo para sa publiko. Welcome sa inauguration ng Ayan na, kung gusto ninyo ng good news, type nyo lang Davao City. Ayan. Makakita kayo ng mga maraming good news. Peaceful, napaka-progresibo, yan. Pero kung gusto niya ng mga bad news at hindi magandang news, ayan, type nyo lang yung mga ibang bahagi ng Pilipinas. Okay mga idol, magandang araw sa lahat. Panibagong ito mga bus na ito. So sa ngayon ay ayun na nga, gaya ng sabi ko, 7 ang pinarada nila dito sa Rizal Park para i-launch ngayong araw. Pero hindi natin alam, baka sa mga susunod pa na mga buwan or taon ay posible madagdagan itong mga bus na to. Wow. At ito palang mga bus na to mga idol ay tatakbo during peak hours lang. Sabi ng mga taga dito, yung natatrabaho sa City Government of Davao, ayon sa kanila, ay tatakbo itong bus na to during peak hours sa umaga at during peak hours. Ay ilang araw na lang ay posible na nating may Galing o, dalawa. 2 window, 2 door dito. Para sa may kapansanan siguro dito kasi may experience itong napakagandang bus na ito. Sir, thank you sir. Thank you. Then, galing. Ayan, ito yung... Ay! Ayan, yung mga tropa tayo dito. Galing. At ito naman yung anyo sa labas ng mismong bus, mga idol. So yan Ayan, good news sa Davao City, libreng sakay. Ayan. Iba talaga ang tatak Duterte, panay positive, no? Positive ang balita. Nakakatuwa. Samantalang sa ibang kabihasnan, nako, ewan ko na lang, panay krimen. Yan lamang ho, hanggang sa muli. Maraming salamat.